Ay, ganda. Ngayon lang gumanda yung panahon. Video muna tayo. Wala magawa eh. Ayan. Ayan. Babasa ko lang ng mga mga video ni mga news sa atin, mga vloggers. Sinusubaybayan natin yung issue rin sa mga pagpatay kay kay Ka-Percy. Hanggang sa umabot na rin sa ganyan lang naman ang buhay eh. Talagang lahat may consequence. Pero may mga bagay na inilaang kadyaan para imulat din ng kamalayan ng sangkatauhan o ng pangkalahatang kamalayan ng mga mamayan para sa pagbabago ng mga nangyayari sa karumal-dumal na patayan sa ating lipunan. Nga pagpatay dyan, kasi ganito lang naman ng ang buhay. Di ba meron tayong physical, katawang tao. Meron tayong isipan. At meron tayong tinatawag na soul o yung kaluluwa. Yan, paano madidetermine yung pagkakaiba niyan? Diba? Napakadali lang, napakasimple, di ba? Kaya kung gusto mong masolusyonan ng isang bagay o kamukha niya mga nangyaring mga karumal-dumal, ganyan lang lang natin. Hindi mo na kailangan yung mag-master degree ka pa dyan o ka pa lang. Common sense lang, di ba? May physical ka. May isip ka. May consciousness. Yun ang pinagkakabi. Teka mo, punta muna tayo rin sa kung paano nag-workout yung tatlong yan. Yung physical body, lagay natin sa isang object. Na? Parang nagko-construct tayo ng sentence upang mangungusap. If there's an object, there must be a subject. Di ba? Yun nga sabi nga, kung may object, may simuno. Di ba? Ngayon, itong physical natin, katawan tao natin, sabihin natin itong object. Sinong nakakaalam na may physical body tayo? Di ba? Hindi naman pwede yung mismo yung physical body natin o yung object itself. May another entity na nakakaalam, nakakita niyan, di ba? Kung siya may physical body, kung gusto mong iangat yung kamay mo, gusto mong ibuka yung bibig mo, i-close mo, there is something behind another entity that will project to the physical body to move. Oh, that is the mind. Diba? Yung isipan natin. Pag ayaw ng mind, hindi susunod yung physical body, hindi gagalawin pa mo, hindi kukurap yung mata mo pag ayaw ng isipan mo. Ngayon, ginagawa mo yun dahil kasi, andyan yung andyan ang isipan. Yan ang pagkakaiba. Yung object at saka yung subject. Ngayon, teka muna, inom muna ako. Para magandang Ngayon, second question, pangalawang tanong, ilagay natin yung physical body, object, mind is subject. Ngayon, lagay natin ang mind is object. Ibig sabihin, medyo lumalim na ng konti yun. Kung mind object, there must be a subject also.
'Di ba? Kailangan meron din si Muno yan. Ngayon nga sa pangungusap, 'di ba, meron tayong tinatawag na linking, no? O linking verb. O yung nag-uugnay. Kamukha kong ako ay maglalakad, ako ay naglalakad. May I, 'di ba? O I'm walking. May linking. Kaya yung ano na yon, yung linking na ano yon? Yan yung energy natin. Yung energy na yan, bulag yan, blind. Di ba? Bakit mo nasabing bulag? Yung energy o yung lakas. Halimbawa na lang dun sa isang sasakyan. Ano ba yung energy? Is the capacity to move, di ba? May kapasidad siya, mag-move siya. Pero pag walang guiding force o guiding consciousness, pwedeng ang movement niya mag-hazard kung saan na lang yan. Punta ka sa kamukha ng auto. May kapasidad yan. Pag start niyan, patakbuhin mo yan. Pero pag walang driver yan, maaaring bumangga yan kung saan. Di ba? So, kailangan ng driver. Yung mind. Di ba? Kaya nga sinabi natin, pagka yung object, may subject yung mind. Ngayon, ang nag-link doon sa object at saka yung mind ay yung energy. Kasi yung energy na yun ang mag-move ng kamay mo para gumalaw ay mag-move ng physical body mo para mag-move. No? Yun ang energy, is the capacity to move. Pero, ang nagkokuman yung isip mo para mag-move yung physical body mo. Pero, in order to move your physical body, kailangan natin ng energy. Yun ang linking, yung sinasabi ko. Bahala kayo kung mag-isip kung ano kayo, basta ako, yan. Sa pamagitan lang ng ano natin, ng mga pagmumuni-muni natin, na-realize natin yung mga bagay na gusto nating mapagtanto. Ngayon, balik na tayo ron. Diba? Sabi ko sa kanya, sabi ko sa inyo, yung energy is blind. Kailangan yan ng isang nag-guide. Ngayon, balik tayo doon sa mind ng object. Ngayon, sino yung entity na yon na nag-ano sa mind? Na nakakakita ng mind? O yung tinatawag na konsyensya, kamalayan. Diba? Kasi yan ang pagkakaiba ng konsyensya sa kamalayan. Yung isipan mo, pwede mong dayain. Magsinungaling ka, maggawa ka. Pero yung energy nag-link doon sa between mind at saka consciousness, yung energy niyon, yung naghahatid sa consciousness. Ang consciousness kasi, isang witness lang siya. Para siya isang data. Witnessing entity. Isang data lang siya, naka-restored lahat yung mga ginagawa ng isip mo. Kung ano iisipin mo, anong iisipin mo, at saka anong iniisip mo. Yan, yung mga ganyan ba? Yan, pwede kang magsinungaling, pwede kang gumawa, pwede kang magpapatay ng tao, pwede kang akala mo walang makakakita. Sa'yo, sa isip mo, walang makakita. Pero merong isang another consciousness, kaya sinasabing yan, di ba? Pag pumatay ka ng karumaldo mo, sasabihin na, walang konsyensya ang mga taong ganyan, di ba? Yan ang naging tradisyon ng bukang bibig ng mga tao, walang konsyensya. Kasi yung isipan nila, na-attempt nila gumawa ng ganon sa pagitan ng ego, yung ego nila. Yung ano ba yun? Kahambugan, yung kayabangan, na yung parang yung pakiramdam na akong gumawa, parang iniisip niya wala siyang pinanggalingan.
Lahat naman tayo may pinanggalingan eh. O, sabihin mo, saan galing ka sa magulang mo? Saan ba nanggaling yung magulang mo? Kano lununuan mo? Saan ba nanggaling kanunuan mo? Hanggang dumating yan sa mga yung mga tinatawag natin mga chimpanzee o orangutan. That through evolution, no? O pag bago dumating dyan, saan nanggaling niya? Maaring nanggaling yan sa mga single cells. Di ba? O saan ba nanggaling yung mga single cells na yan? O maaring sa inanimate object yan, di ba? Yung mga non-living being. Kasi nag-i-evolve eh. Hanggang sa yung consciousness, yung energy, constant fighting yan hanggang sa mag-evolve na mag-evolve. Yung mind, doon rin nag-evolve, doon rin nag-exist sa magitan ng energy at consciousness o yung kamalayan at saka yung lakas. Paano yung fighting yan? Ngayon, nagkakaroon ng friction hanggang sa parang yung kinikis-kis mo yung chok, di ba? Nagkakaroon ng friction. Friction ng laba yan hanggang sa mag-powder yan, powder. Yung powder na yan, magkakaroon pa ng hanggang sa anong molecule yung bahala kayo, wala na akong alam doon. Basta sinabi mo, pagka dumating ka sa powder mo, single atom, bibiyakin mo pa yung single atom. Hanggang sa ano na yan, di ba? Ngayon, doon, nagkakaroon ng congenial environment. Pag nagkaroon na yung congenial environment, may 5 fundamental factors siya, doon na nagsisimula ang tinatawag na yung feeling na I exist. Ako yung lumitaw na. Na-identify ko na yung na nandito ako. Yeah. O, pag naramdaman mo na yun na ikaw ay nandito na, ano pa ang susunod na feeling? Ano yung pakiramdam? Ibig sabihin, maggagawa ka na ng isang bagay. Para magawa mo isang bagay, kailangan pa rin ng energy, di ba? O yan, gumawa ka na ng, halimbawa, uminom ka ng kape. O, nagawa ko. I do. Di ba? Ibig sabihin, meron ng energy kaya mo nagawa. O, ano pa susunod nun? Pag na energy, I do. Ano ba susunod? Past participle yata yun. Wala ko alam sa grammar kasi. Okay, sunod doon, no? Past participle, yung past tense na. Past perfect pala yun. I have done. Ibig sabihin, meron ng object, meron pang action, at meron ka pang subject. Kasi doon sa I do, action lang, I do. Pero wala ka pang object na nagawa. Pero pagka ikaw, uminom ka ng kape, kinuha mo yung kape, I do, iminom ka at nalasahan mo na, yun, parang nabuo na yung aspeto ng isang isipan, yung konsepto ng isipan na I have done something. Diba? Yan, ganyan. Kaya doon, balik tayo ron sa mind, yung object na mind, there must be a subject, yung consciousness. Yun ang nakakakita ng anong ginagawa ng isip mo. Kaya lang sa kahambugan ng mga tao, kinokopera nila yun, yung consciousness, ini-ignore nila. Kasi nga dahil sa kahambugan, nagdo-dominate yung ano. Parang yung ano yan. Alam mo yung payong? Kapag umuulan. Kasi yung ulan, di ba, yan, nagbibigay ng biyaya sa lahat. Mabibiyaan ng halaman, mabibiyaan yung mga hayop, insekto. Pag umuulan, kaya naghahappy sila. Pero pag ikaw, may payong ka, hindi ka mababasa, hindi ka mabibiyaan ng grasya dahil may payong ka, ego ka eh. Pinuproteksyon mo yung sarili mo sa pagbagsak ng ulan.
Kaya hindi mo mararamdaman yung biyaya. Yang ganyan din sa atin. Yung isipan natin, iniisip lang natin ako. Pero, ano dyan eh. Yan ang danger. Yan ang danger sa buhay ng tao. Pag inisip mo ako, kailangan, sabi niya, ako gumawa niyan. Ako nag-utos niyan. Akong nag-project niyan. Diba? Puro ako. Kaya, paano yun kung tanggalan ka niya ng power? Magagawa mo ba yun? Diba? Katas-taasang kamalayan. Pero naka-restored yun lahat eh. May time will come na haharbisin mo yun, yung consequence na yun. Naka-restored yun. Kaya lang, habang ginagawa nila, maabuso sila. Dapat nga, hindi pa nga pag malaki mga nagawa nila, sabihin, I have done something by the grace of God. Di ba? Ibig sabihin, china-channelize mo pa rin siya. Kasi kung walang biyaya, hindi mo magagawa. Kung walang, even the single blade of grass cannot move without grace of God. Hindi nga sabi. Diba? Wala kang magagawa. Kasi limited ka lang. You have to realize ourselves that we are very limited. Pero ang purpose natin dito ay makarating din sa Kanya. Kaya nga may mga spiritual practice, may mga social service para maramdaman mo kung anong nararamdaman ng iba. Kung yan naghihirap o may mga kamalayan din yan, nasasaktan din o di ba? Makikita mo sa iba't ibang YouTube, di ba? Sa mga TikTok, yung mga animal, parang kung mag-behave, mas maano pa sila sa tao, mas meron pa silang compassion, di ba, sa tao. Pero ang tao, walang compassion. Yun ang problema dyan. Kaya ngayon, nandun, naka-restored yan. Sa dating yan. Kasi lahat ng ginawa mo, kung mabuti, naka-restore din yun. Pag ginawa mo masama, naka-restore din yun sa data. Pero isang araw, puputok yan. Parang yung prutas, nag-accumulate ng time. Time will come yung prutas. Pag hindi pa madura o hindi pa hinog, matigas pa yan, di ba? Ayak magpapatay, matigas ka eh. Pero time will come, magiging mahihina ka, hihina ang puso mo, hihina ang pananaw mo, hihina ang boses mo. Kasi unti-unti ka ng di ba? Kalambot ka na. Parang yung paglambot mo, puputok na yan, di na maglalabasan yan. Kung ano yung ginawa mo, harvestin mo yan. Suffering, physical, mental, spiritual. Kasi hindi ka naging aware o wala kang na-develop na pananampalataya para sa pagmamahal sa sangkatauhan. Dapat nga iligtas pa natin sila, hindi natin sila patayin. Kung ikaw ang pinuno, kung ano man sumasalungat sa iyo, makinig ka. Dahil yung mga sumasalungat na yan, yung kayamanan mo, dahil yan ang mga pumupuna ng pagkakamali mo. Pero mga may pinuno, may ego, pag sinalungat sila, patayin ko yan. Diba? Ganun nangyayari sa ating lipunan. Kaya, yung mga ganong mga nagiging pinuno, walang katahimikan ng isipan at kamalayan. Kasi nakaandun lahat yan eh. Pinagbabayaran lahat yan. Kahit anong yaman mo, pero ang mental state mo, nagsasuffer ka, ang kalooban mo, wala kang katahimikan, nagiging paranoid ka, nagiging asan yung tinasabi nilang heaven? Asan yung impyerno?
Actually, sa spirituality, hindi nag-i-exist yung physical. Sabi niya, pag namatay ka, sinasabi ng mga religion, pupunta ka sa langit. O pag masama ka, punta ka sa impyerno. Eh kahit sino mo, wala pa akong nakapag-prove niya na napunta rin na bumalik dito para mag-testimony ng ganung bagay. Pero para sa mga taong mga katulad natin, na ang impyerno ay nandito na. Sa isipan yan eh. Mental state. Yung kalagayan ba ng isipan. Pag nagsasuffer ka, impyerno yan. Pag maligaya ka, may pagmamahal ka, may love and affection ka, may compassion ka, heaven yan kasi nararamdaman mo siya eh. Diba? Eh pag hindi mo siya nararamdaman, puro yung hatred, yung galit, jealous, lahat ng andyan, naghahari sa isipan mo. Diba? Sasuffer ka. Kasi may ginagawa kang hindi sa ikabubuti. Hindi sa hindi sa ikabubuti ng sarili mo. Hindi lang, kundi sa ikabubuti ng iba rin. Ng lahat ng mga nilalang. Ngayon, balik tayo dyan. Teka muna, masyado nung mahaba, putulin ko muna, ha?